Alright mga boss, alam niyo ba na isa sa mga kinakatakutang sakit sa buong mundo ay cancer dahil walang pinipiling edad to at syempre kahit mga kabataan ay maaaring dapuan ito. Kaya naman upang pag-usapan yan, merong inulunsad na programa ang PCMC, ang Philippine Children's Medical Center, walang iba kundi ang Making Our Voices Count. Kaya para pag-usapan ang advocacy na to, makakasama natin unang-una ang Program Director ng My Child Matters Philippines, walang iba kundi si Miss Maria Cecilia Cruz. Good morning, ma'am. At kasama rin natin ang Executive Director ng PCMC, walang iba kundi si Dr. Julius Lesiones. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Okay sir, so from the very start, pag-usapan natin, ba't nyo po inilunsad itong Making My Voices Count, or Voices Count? Una sa lahat, ang cancer sa mga bata mukhang hindi pinapansin. Napansin namin noong 2005, ang survival rate ng mga cancer sa mga bata ay nasa 16% lamang. It is barely 2 out of 10 ang nagsusurvive. Okay. Ito italiwas sa eksperyensya sa advanced countries wherein at least 80% of them will survive. At least 80%? At least 80%. So napakalayo natin. Hindi lang yon, karamihan ng mga dumadating sa ospital ng mga bata na may cancer, 70% of them advanced stages of their disease. Okay. Where cure is no longer possible or can only be possible with aggressive treatment that most families cannot afford. Marami din na nag-aabandon ng treatment doon sa kukonti na nakakapagpatuloy ng gamutan, 80% nag-aabandon ng treatment. Why? At ang una dyan ay hindi nila ma-afford ang chemo drug. Tapos malalayong mga lugar, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung anong ospital ang makakagamot sa anak nila. At yun ang mga major problems na tinuuna ng pansin kasi una din sa paniniwala ng publiko na una walang cancer sa mga bata. Yes. Pangalawa, kung may cancer, ipabayaan na lang natin dahil wala namang lunas yan. Okay. So yun yung sinimulan namin ng 2006. Magkaroon kami ng public awareness campaign that cancer in children is curable if detected early and treated effectively. At dahil dyan, medyo naging aware, mga parents, dinala naman sa ospital nila, bumaliktad ngayon, 30% na lang advanced diseases na nakikita namin. So, ngayon yun, tinatry naming i-organize, i-mobilize ang community dahil marami pang naiiwang mga problema. We call them barrier to access to care, lalo na ng mga poor families, no? Para ma-improve pa ang survival rate. Alright. Ma'am, from your group, no, My Child Matters, based na rin po sa mga points na na-raise ni sir, ano po ba ibang mga dahilan kung bakit po kaya karamihan ng mga patients, na mga kids na patients no, na dinadala sa ospital, medyo grave na yung stages agad? Una-una kasi yung kaalaman, no, it's very important. Nabanggit nga ni Dr. Lesiones na in 2006, sinimulan namin yung kampanya. Actually, nangyari niyan, nanawagan yung UICC. UICC is International Union for Cancer Control. Okay. Kasi nabigyan nila ng pansin na hindi lamang nga ang nangyayari sa mga matatanda, kundi din sa bata. At usually nale-neglect itong mga kabataan na nagkakaroon ng cancer. So, sa ibang mga, lalo-lalo na sa kultura natin dito sa Pilipinas, ang kaalaman ng mga karaniwan ng mga tao, hindi nakakaroon ng cancer ang bata. Usually sa mature na yan. Oo. So, nagtataka sila. So, pag nagkasakit ang bata, hindi maaaring cancer yan. Kaya, karaniwan, nagiging advanced na yung mga sakit. Kasi hindi na-detect early. Nagiging complacent yung mga tao kasi walang kaalaman tungkol sa cancer. So, hindi pinapadala ng maaga sa mga doktor. Kaya yung pag-diagnose sa sakit nila is way too late. Pero ma'am, di ba usually may basic symptoms na rin naman kapag nalalaman na may cancer even on the early stages? Oo. Sa bata kasi ang pinaka-common na cancer is yung tinatawag natin na lymphocytic leukemia. So, karaniwan, 60% of cancers in children would be acute lymphocytic leukemia. So, itong mga simptomas kasi niya can mimic also the common diseases in childhood. So, karaniwan, namumutla ang mga bata, nagkakaroon ng pasa-pasa, nagkakaroon sila ng mga kulani, tapos madali silang magkasakit. So, these are also symptoms that can be seen in, for example, yung anemia na secondary lang sa iron deficiency, o kaya yung more common na
TB or yung tinatawag natin na primary cox infection in children, meron din yung pagpapasa-pasa. So minsan na-attribute lang natin, minsan paglaki ng tiyan to parasitism Yes, or undernutrition sometimes. So since nagkakapare-pareho ng mga simptomas, nagiging parang okay lang yan, siguro anemia lang, kailangan lang ng iron. So ito yung nagiging cause of delay ng pagsik ng treatment. At what point kailangan pumunta na agad magpa-check up na agad yung parents na dali nila yung kids nila sa hospital? Oo. Actually, agad-agad, no? Kailangan talaga kapag meron nakita mga simptomas sa bata, lalong-lalo na yung paglalagnat ng matagal na pabalik-balik na kahit ginamot na, for example, ng mga antibiotic, the usual things that we do for treatment, hindi pa rin gumagaling, nahuhulog ang katawan ng bata, persistent yung mga simptomas niya, no? For weeks and weeks, ganyan. So, these are signs na that would make you think na hindi lang ito simpleng mga sakit ng bata. Alright. Sir, ang Making Our Voices Count National Summit will happen tomorrow at the Crown Plaza, right? Bukas, alas 10 at may Okay. press con din. Ito'y dadaluhan ng mga iba-ibang leaders ng iba-ibang sektor ng komunidad dahil gusto naming ilabas ang boses ng mga parents at Okay. patients kasi nag-conduct kami last year about 15 town hall meetings all over the country Alright. from Cebu to Davao to So I guess per Mindanao. region, Oo, at well merong- represented. Yes, at merong mga representative parents na pupunta bukas, andun Okay. din sila. So, itong mga tinig nila, nilalabas nila ang mga pinagdadaanan ng mga parents, no? Para lang gumaling ang kanilang mga anak. So it is basically the Manila Manifesto na ilalabas nila sa National Summit bukas. Okay. It is a call to action. Primarily demanding action from government. Yes. Kasi karamihan ng mga pasyente natin from the poorer sector of family of Sila our society. hindi nasusuportahan. Hindi nasusuportahan, hindi affordable. Pagdating sa mga ospital, medyo may kakulangan pa. So pagtuunan ng pansin para maitayo natin that the government will put it in the plans, Okay. in the national agenda, Yes. to have more investments to improve the facilities for these children in hospitals para gumaling talaga. Alright. So yung manifesto tomorrow po ipe-present and we're expecting na merong mga legislators na attend tomorrow. Meron bukas from Congress and Senate, no? Okay. At saka sa Department of Health kasi Yes. sila yung tutugon dito sa call to action na ito ng mga parents. Alright. Ma'am, nabanggit nyo kanina na for the past 10 years, matagal yun na talagang sinusulong itong advocacy nyo for the kids para syempre mag-survive sila sa cancer. So, sa tingin nyo po, especially now, in the last year na po halos ng admin ni President Aquino, paano po masusustain ng next government itong call to action ninyo? Oo, yun nga yung pinupush talaga namin. No? So, gusto namin na bigyan ng pressure yung government na nabigyan ng pansin yung childhood cancer. At syempre sa pamamagitan lang ito ng pagkakaroon ng talagang national control program for childhood cancer at magbigay talaga ng enough budget, no, yung government natin para ma-sustain yung mga proyekto for childhood cancer. Alright. Sir, as a final note, please do encourage all our sectors to support this manifesto and of course our legislators na supportahan nila to. So bukas magaganap ang National Summit kung saan ipipresenta yung Manila Manifesto. Ito din sa taong ito idadalhin sa iba-ibang lugar sa Pilipinas on a roadshow para magkaroon ng mga signing and commitment dito. So sa mga kasama nating mga ahensya ng gobyerno, sa Kongreso, mga parents, civil society, NGOs, na suportahan natin ito para sa mga bata, para sila'y gumaling at makakontribute, hindi maging pabigat sa ating society in the future. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sana nasuportahan to ng lahat ng sektor at syempre yung mga legislators natin bukas kasi sila ang paraan natin para maisabatas na yung mga advocacies natin for the past 10 years. Thank you so much mga boss na kasama natin muli dito live sa studio ang program director ng My Child Matters Philippines. Walang iba kundi si Miss Maria Cecilia Cruz at ang executive director ng Philippine Children's Medical Center. Walang iba kundi si Dr. Julius Lesiones. Thank you so much. Thank you. Tuloy-tuloy